Magandang umaga sa mga membro ng ICAPE Filipino Church. Ngayong araw ay araw ng linggo. Lahat tayo ay dapat lumapit sa ating Panginoon. Araw ng pagsamba sa ating Panginoon. Sambahin natin ang ating Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Yan po ang hinahanap ng ating Ama na sa langit. Ang ating paksa ngayong umaga ay ang tamang paraan ng pagbibigay. Itong salitang pagbibigay, ang tinutukoy po rito ay kung tayo ay tumutulong sa mga tao na nangangailangan ng tulong, sa salapi man o sa bagay man, o tayo po ay nagbibigay ng donation sa simbahan, o kung tayo nakakaloob ng salapi sa simbahan o sa labas ng simbahan, tumutulong, paggawa ng mabuti. Ito ay may paraan, may tamang paraan sa paggawa ng mabuti o ng pagbibigay. Tingnan natin sa Biblia kung ano yung sinasabi sa Biblia, ang paraan, tamang paraan ng pagbibigay. Tingnan natin sa Mateo chapter 6 verses 1 to 4. Sabi rito, pag-ingatan ninyo, hindi pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala na kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Verse 2, kaya nga kapag naglilimos ka, itong salitang naglilimos dito, ibig sabihin, kapag nagbibigay ka, yan ang tamang ibig sabihin dito. Kapag tayo nagbibigay, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginawa ng mga mapagkunwari. Nagbibigay sila sa mga sinagoga at sa mga lansangan. Tingnan mo, nagbibigay sila sa mga simbahan, sinagoga sa panahon ni Jesus, templo ito, at sa mga lansangan, sa labas ng templo, upang sila'y mapuri ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Verse 3, sa halip kapag nagbibigay ka, naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito sa pinakamatalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang inyong pagbibigay o paglilimos at ang inyong Ama na nakakakita ng mabuting ginawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Kaya ang ibig sabihin dito sa Biblia o sa talata ng ating binasa, kung tayo tumutulong sa mga taong nangangailangan ng tulong sa lapi man o bagay man, kung tayo nagbibigay ng kaloob sa simbahan, kung tayo may tinutulungan sa simbahan, kung may nangangailangan, kung tayo nagbigay ng donasyon sa simbahan man, o tayo may tinutulungan tao sa labas ng simbahan man, ang sabi dito sa Biblia, gawin natin lihim. Huwag na natin ipaalam sa tao ang ating ginawang kabutihan. Kung ganun po ang ating pagtulong sa tao o sa simbahan ng lihim, tatanggap tayo ng gantimpala mula sa ating Ama na sa langit. Kung ipinaalam na natin o iningay na natin ang ating mabuting ginawa sa pagtulong sa tao, sa pagbigay sa simbahan, tinanggap na natin ang gantimpala dito sa lupa. Wala na tayo matatanggap na gantimpala mula sa langit. Yun ang ibig sabihin dito sa talata nito. Kaya ang tamang paraan ng pagbibigay dapat lihim. Tingnan natin ang Marcos chapter 12 verses 41 and 44. 41 to 44. Dito sa talata ng ating babasahin,
Si Jesus, may pinuri siya, isang mahirap na babae na kaloob ng salapi sa templo. Napakakunti o napakaliit na ibinigay ng salapi ng itong mahirap na babae. Ngunit ang dami mayayaman naghulog ng maraming pera sa offering box. Ngunit pinuri ni Jesus itong mahirap na babae na mas marami ang ibinigay niya kaysa sa mga mayayaman nagbigay ng salapi sa templo. Tingnan natin kung anong sinulat sa Biblia. Marcos chapter 12 verses 41 to 44. Sabi rito, naupo si Jesus sa tapat ng lalagyan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga nakahandog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naghuhulog ng malaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang mahirap at naghulog ng 2.50 sentimo. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang yon ay higit na marami kaysa sa inihandog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nakaloob na bahagi lamang sa kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng biyudang yon, bagamat siya'y mahirap, ay ang buo niyang ikinabubuhay." Dito natin titingnan. Nabasa na natin ang talata dito, ngunit ang sabi dito, ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Yung mga mayayaman, naghulog lamang ang bahagi sa kanilang kayamanan. Ibig sabihin, bahagi ng kanilang kayamanan, yung sobra ng kanilang kayamanan, ay inihulog nila sa templo. Ibinigay niya sa Panginoon. Yung sobra, yung bahagi lamang. Ngunit sabi dito, itong biyudang mahirap na babae, bagamat siya'y mahirap, nagbigay siya ng buo niyang ikinabubuhay. Dadalawa na lang ang 50 sentimos na meron itong mahirap na babae. Ibinigay niya lahat sa Panginoon. Kaya pinuri ni Jesus, itong mahirap na babae ay nagbigay ng mas marami, bagamat 2.50 sentimos. Mas marami ang dahilan dahil buo niyang ikinabubuhay, ibinigay niya sa Panginoon. Ito ang hinahanap ng Panginoon Diyos sa taong nagbibigay sa templo. Ito mga mayayaman, bagamat marami ang ibinibigay niya sa templo. Ngunit sabi dito, dahil ang Diyos ay nakakaalam ng lahat. Alam din niya kung kano kadami ang iyong pera, kung kano karami ang ibinigay mo sa Panginoon. Kaya sabi ni Jesus, ang mga mayayaman na bigay ay bahagi lamang. Ibig sabihin, sobra sa kanilang kayamanan, ibinigay niya sa Panginoon. Paano tayo dapat magbigay? Paano? Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang bawat isa dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Sabi rito, ang bawat isa dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Kung ano yung pasya mo sa puso mo, ay dapat maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang.
sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Itong talata nito, madalas ko ginagamit kung tayo may pananambahan pa sa ICAPE Christian Church. Tama po? Bago tayo magbigay ng kaloob, ito po ang aking binabasa sa Biblia. Itong 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. Ngunit kung anong dapat magbigay, nakasulat sa verse 7, dapat huwag maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. At bawat isa dapat magbigay sa sariling pasya. Tama po. Meron akong kwento sa inyo, isang nangyari sa ating simbahan. Hindi ko nababanggitin kung sino. Nung minsan, binahagi ko ang pagkakaloob sa Panginoon, ang pagbibigay sa Panginoon, salapi nga, no? Offering to the Lord, ang ating salapi. Pagkatapos, tayo may pagbibigay ng ating kaloob, kaya ito po pa rin ang ating ibinasa. Pagkatapos ng pananambahan, may lumapit isang membro ng ating iglesia, simbahan. Lumapit sa akin, ang sabi sa akin, Pastor, ang binanggit mo kanina tungkol sa pagkakaloob sa Panginoon. Itong verse 7, sinabi, bawat isa dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Ang sabi niya sa akin, ang kanyang pasya ay hindi magbigay sa Panginoon. Kaya pinapalabas niya, tama siya dahil hindi niya ipinasya ang kanyang sarili magbigay ng kaloob sa Panginoon. Sabi ko, ayon sa talata, sa verse dito, 7, ay tama po. Ngunit kung titingnan mo sa konteksto ng verse 7, ang ibig sabihin ng konteksto, sabi ko sa kanya, titingnan mo kung ano yung nakasulat sa verse 6 at ano po ang nakasulat sa verse 8. Bagamat ang tiningnan mo ay verse 7. So kung within the context natin titingnan, kung hindi ka nagpasya na magbigay sa Panginoon, ang sagot diyan ay verse 6. Tingnan natin ang verse 6, sabi ko. Sabi sa verse 6, tandaan ninyo, ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. So, ibig sabihin, kung nagpasya ka na hindi ka magbibigay o konti lang ibibigay mo, mag-aani ka ng kakaunti. Kung nagpasya ka ng magbibigay ka ng malaki, ay tatanggap ka ng ani ng malaki. Kung ganun po, ang ipinasya mo sa puso mo, sabi ko. Ang pangako ng Diyos ay verse 8. Tingnan natin. Sabi sa verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawanggawa o sa mabuting gawa. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. Kung ang ipinasya mo, ipagkakaloob mo sa Panginoon ng marami, baka ani ka ng marami. Kung nagpasya ka ng kaunti, aani ka ng kaunti. At kung nagpasya ka ng maluwag sa loob mo, marami ibibigay mo sa Panginoon, ang pangako ng Panginoon Diyos ay magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan. Alam po ninyo, itong kapatid na lumapit sa akin, hindi talaga niya gusto magbigay sa Panginoon. Alam ko naman. Ngunit ito po ang kanyang palusot. Kaya itong verse 7 ang sinabi niya. Pinapalabas niya na wala siyang mali dahil nagpasya siya na hindi
magbigay sa Panginoon. Alam po ninyo mga kapatid, itong membro na lumapit sa akin hanggang ngayon, napakatagal na lumipas ang panahon. Siya ay, nakikita kong siya ay mahirap hanggang ngayon. Mahirap at ang laki ng problema niya sa kanyang pamilya. Hindi sila makasundo sa kanyang anak, sa kanyang asawa. Ganon ang nangyari sa kanyang buhay. Hindi naging masagana ang kanyang buhay dahil ang nasa loob niya ay ayaw magbigay sa Panginoon. Kaya itong talata ng ating binasa, mga kapatid, ito ang katuruan ng ating Panginoon. At lahat ng katuruan niya may pangako. Kung ganun ang ating ginawa, matatanggap natin ang gantimpala o maging masagana ang ating buhay. Ngunit, nakakalungkot itong lumapit sa akin ng membro, misilabre ang kanyang buhay. Totoo po. May magandang gabay sa Biblia sa pagbibigay para sa pangangailangan ng ibang tao. May magandang gabay. Tingnan natin sa Galatians chapter 6, verse 9 and 10 kung anong sinabi sa Biblia. Sabi rito, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng tagdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Verse 10, kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Sa Panginoon, sa kapatid natin sa pananampalataya, sa simbahan, sa labas ng simbahan, tayo'y gumawa ng mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kaya mga kapatid, ito yung gabay mula sa Biblia na huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti sa lahat ng tao. Kaya ang aral po sa atin, dito sa ating pagsa, sa ang tamang paraan ng pagbibigay, ang aral po una, pag tayo may tinutulungan sa mga taong nangangailangan ng tulong, sa lapi man, bagay man, sa loob ng simbahan man, nagbibigay tayo ng kaloob o donasyon, malaki man o maliit man, gawin natin itong lihim. Huwag natin ipaalam sa tao. Kaya napapansin po ninyo sa ating iglesia, sa Aykape Christian Church, nung itinatayo ang simbahan, pagkatapos itinayo na ang simbahan, wala kayong natatanggap ang balita sa akin kung sino-sino nagbigay ng kanilang donasyon para sa pagtayo ng simbahan. Tama po? At wala tayong nakikita sa bulletin board natin na may binanggit diyan kung sino-sino nagbigay ng donasyon sa pagtayo ng simbahan. Tama po? Ngunit natapos po ang simbahan. Wala tayong nakikita kung sino nagbigay. Salamat sa Panginoon. Pinipilit ko po nang gawin ang utos ng Diyos tungkol sa pagbigay ng kaloob o nagbibigay na tinutulungan ang tao na nangangailangan ng tulong sa simbahan man o sa labas ng simbahan. Kaya salamat sa Panginoon. Natapos ang ating iglesia, ang church building, wala nakakaalam kung sino-sino diyan, maliit man o malaki man, nagbigay ng kanilang tulong
sa pagtayo ng ating simbahan. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Tayo po ay pinipilit natin na sumunod sa katuruan ng ating Panginoon. Pangalawa po, maghasik tayo ng kaunti, baka ani tayo ng kaunti. Kung maghahasik tayo ng marami, makaani tayo ng marami. Kaya dapat tayo sumunod sa ating pasya, yung maluwag sa loob, at hindi na pipilitan, magbigay tayo, maghahasik ng marami, mag-aani tayo ng marami. At magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. Tama po. Pangatlo po, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti sa lahat ng tao. Sa simbahan man, sa tao man, sa labas ng simbahan man, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Sa takdang panahon, tayo po ay aani. Maraming salamat sa salita ng Diyos at sana po itong paksa ng atin tinignan at napakinggan, ito ay buti sa atin. Dahil tatanggap tayo ng gantimpala kung tayo sumunod sa tamang paraan ng pagbibigay. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Nawaya inyong salita ang amin napakinggan, narinig, ay gawin namin sa aming buhay. Upang ang amin pagbibigay o pagtutulong sa mga tao na nangangailangan ng tulong, sa salapi man o bagay man, gawin namin itong lihim upang tatanggap kami ng gantimpala mula sa amin Ama na sa langit. Maraming salamat. At ang aming pagbibigay ay dapat kusang loob, hindi napipilitan. Kung kami po ay naghasik ng marami, kami po ay aani ng marami. Kung kami po ay naghahasik ng kaunti, aani kami ng kakaunti. Dalangin namin, Panginoon, na kami po ay magbigay katulad ng mahirap na babae. Nagbigay siya ng 2 tig-50 sentimos. Ngunit ang ibinigay niya ay ang lahat ng buo niyang ikinabubuhay. Maraming salamat po at huwag kami magsawa paggawa ng mabuti sa lahat ng tao. Ito po ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa inyong lahat.